Hello again, guys. Meron ulit tayong bagong discussion today. Meron tayong bagong topic, ang tungkol sa radiographic equipment. So dito, pag-uusapan natin yung mga, of course, yung buong X-ray tube system and yung mga components ng X-ray tube mismo. Okay? So, let's first discuss the general radiographic equipment. So, ang general radiographic equipment, yun yung uh, X-ray tube na ginagamit natin uh, sa X-ray room mismo. Okay? So, meron tayo dong X-ray tube na ginagamit natin para sa general or routine radiography. Like yung sa chest X-ray, okay? Lahat ng procedures for pedya, ang orthopedic radiography, so syempre yung buong skeletal system. Pwede din tayong kumuha ng abdomen na procedures, spine, and syempre kasama sa skeletal system, ang skull radiography. So sa general radiography, pwede rin tayong gumamit ng contrast media. Okay? And yung ibang procedures like yung sa CT scan, MRI, and ultrasound or kung anumang procedures yung available sa inyong hospital, so hindi na siya sakop nito. Okay? And again, general radiography. So dito, ang makikita nyo is first, yung buong radiographic system, yung X-ray tube. Siyempre, meron tabletop for mga procedures na supine. Kasama na rin dito yung vertical cassette holder para naman sa mga procedures na kailangang nakatayo si patient. Then kung ang inyong system, you have, uh, for example, yung sa computed radiography, so you have several cassettes and the digitizer. Kung halimbawa naman na sa DR, so wala na kayo vertical cassette holder. You have a flat panel detector and the monitor itself with kung yan man ay may system unit and syempre yung ibang mga parts ng computer, so naandun siya. You also have yung operating console, yung area kung saan familiar ang RadTech. Doon tayo naglalagay ng mga technical factors para tama yung exposure na ibibigay natin kay patient. So kapag kakasatles, yung tulad ng sinabi ko kanina, you have flat panel detector. So kapag ka ganitong system, pwede kasi na yung flat panel detector lang mismo or kung may mga bulky kasi na models, so ganito sa nakikita nyo ngayon. So here, I will introduce some terminologies, though alam kong alam niyo na to. Pagka-conventional, ito yung screen film system. Okay? Naglalagay tayo ng film dun sa cassette. And you have film holders. Yung cassettes kasi, yun na yung pinaka-film holders natin. And if you have a digital system, so ibig sabihin wala na tayong film. At the same time, wala na rin tayong darkroom. So all images are viewed on the monitor. Then, sa computer radiography, kung makikita nyo yung buong system ng sa computer radiography, same with the conventional, but instead of darkroom, we have the digitizer. Okay? Uses conventional equipment with cassettes. And to direct digital radiography, like what I've discussed earlier do sa ating sa CRDR, so meron tayong special equipment. Instead na cassettes, we have a flat panel detector. So cassetteless na siya. And the entire computer system. When we say image receptors, so babasahin ko may definition, it is defined as device that receives the energy of the X-ray beam. So, yan kung yan man ay yung cassette film,
Kung yan man ay yung ating cassette with the imaging plate for CRDR or flat panel detector. So all of those are image receptors. And kung fluoroscopy man yan, depende din kung yan ay image intensifier or yung flat panel detector na din with the amorphous selenium. Okay, so all of those things are image receptors. So tagatanggap ng X-ray. Next is the X-ray tube. So X-ray tube, ang parts niyan, di ba, meron tayong cathode and anode. So they are produced from a series of energy conversions. So sa X-ray tube, so marami tayong process na na-encounter from the electricity, then yung conversion ng X-rays, and di ba pagka nag-produce tayo ng X-ray, only 1% is X-ray itself and 99% ay heat. So series of energy conversions. So ano yung mga requirements for the production of X-rays? First, we should have a source of electrons. And yung source na electrons na yan ay nagmumula sa filament ng cathode. Okay? So, it means, again, a means to accelerate the electrons. So, kailangan na after mong i-produce yung electrons, after na magkaroon ng filling up or yung squeeze charge, so kailangan na lilipad yan. And kailangan niya na mapigilan, so kailangan tatama siya sa anode. So, yung anode, yung ating pinaka-target, and yung lalabas, after na interaction ng X-ray with the anode, so naandun na yung ating X-ray. So, ito yung primary beam o yung mga X-rays mismo na lalabas from the X-ray tube. So, ang X-ray tube, kapag ka ganito, ano yan, glass enclosure. And kailangan guys na evacuated or walang presence ng air sa loob ng glass envelope. Kasi kung halimbawa may presence of air dyan, yung electrons sa halip na immediately lilipad papuntang anode, so ang mangyayari, mag-i-interact pa yan doon sa ating air. And kapag ka ganun kasi na marami pang sagabal, so yung X-rays or yung energy mismo ng electrons natin ay mababawasan kasi meron pa siyang mga makakasalubong bago mismo mag-interact sa ating anode. So kaya kailangan na walang hangin. And sa X-ray tube, di ba meron tayong dalawang side. For positive side, we have the anode. And on the negative side, we have the cathode. So again, ang source ng electrons natin ay sa cathode. And yung para pumigil o yung pinaka-target natin is the anode. So para mag-accelerate yung electrons papunta sa tube, kailangan ng high voltage. And tulad ng sinabi ko sa inyo last week, di ba, meron tayo nung doon sa ating auto transformer. Iba, pagka nag-set tayo ng KVP, yung voltage na marireceive natin from the line, iba kailangan na tumaas yun ng in kilovolts para magkaroon tayo ng sapat na energy para ma-accelerate yung mga electrons na yun. So sa X-ray production, yung binanggit ko sa inyo na mga conversions, iba, meron tayo electrical energy, then yung heat energy, yung kinetic energy, and yun na, yung pinaka-outcome niya is the X-ray energy and heat. So 99% of the energy conversion, again, is heat, and 1% of the energy conversion results in X-rays.
Ngayon, isa-isahin natin kung ano-ano itong mga energy conversion na to. First ay yung electrical energy. Sa electrical energy, guys, magta-transform siya into kinetic energy. Sa loob kasi na X-ray tube, di ba, ina-apply natin yung electricity. So, yung electrons, marirelease siya from the cathode and accelerated toward the anode. So, ang mangyayari doon, magkakaroon ng conversion ng electrical energy into kinetic energy or yung motion of electrons. So, yung electricity, pinupush niya yung electrons at a very high speed. Then, from kinetic energy, magiging X-ray energy siya and heat. Okay? When yung fast-moving electrons hit the target, which is yung anode natin made up of tungsten, so, di ba, 1% ang pinaka-useful na energy. May dalawang process kasi na nag-o-occur dito. First is yung Bremstra lang. I hope na na-discuss ito sa inyo nung part 1 ng inyong physics. So, Bremstra lang, yung braking or slowing down radiation. So, yung electrons, nag-slow down siya near the nucleus. And it will produce a wide range of X-ray energies. So, braking or slowing down. And meron pa tayong isang process which is yung characteristic. So, yung sa characteristic radiation naman, so yung electrons ay, anong ginagawa niya? So, nina-knock out niya yung inertial electrons ng atoms. So, ang mangyayari dyan, after knocking out yung inner shell, yung outer electrons, so papasok siya. Okay? So, magre-release din siya ng specific na X-ray energies. So, ito yung tinatawag nating cascading. So, ibig sabihin, ang ginagawa kasi to compensate yung nawalang electrons doon sa loob. So, parang ano lang yan recompensation. And while recompensating, so nag-give out siya ng energy. Okay, so again, cascading. Wait lang. Cascading. Cascading of electrons. Then, pag-usapan naman natin sa heat production, yung 99%. Kasi yung most energy, nagiging heat siya because of collisions. Okay, kay X-ray tube, guys, dahil mainit. So, kailangan natin ng cooling systems. And also, di ba, may naka-float yan doon sa Diala oil. Okay, para ano na din siya yung heat cushion. So, bakit nga ba karamihan ay heat? Kasi, nakuha yung heat because of yung vibrations and excitations ng X-rays. Okay, ang electron, sorry. Kaya, more on heat, yun nangyayari sa kanya. And next, from the X-ray energy, kung halimbawang meron kayong intensifying screen or kung sa ano man yan, sa direct radiography, so you have scintillators doon sa inyong detectors. So meron pa rin yung mga interaction. So from X-ray to light. And sa X-rays, after it hit doon sa ating sa screen film, so if after hitting the intensifying screen, so mako-convert yan into visible light. And kung sa digital system naman, di ba, X-rays, then electrical signals, then digital image. So, ganong conversion naman. And kung halimbawa ulit, babalik tayo sa screen film, so kailangan niya na i-process pa sa dark room. So another energy conversion na naman. Di ba? From X-ray energy to chemical energy. Kasi sa film radiography, yung X-rays natin, they interact with the film emulsion. Tapos, di ba, meron pa tayong latent image, which is yung stored na chemical energy. And para maging manifest image yan, so it will undergo several processing. Di ba, sinasawsaw natin sa developer, then sige, babanlawan muna,
then if you fix. So, several energy conversions. And isama na rin natin X-ray energy doon sa when it absorb doon sa body. So, syempre may mga biological effects, di ba? Si X-ray, they can ionize atoms, di ba? Nire-remove yung mga electrons and yun nga, ionization. So, para makapag-create tayo ng isang diagnostic image. So, yun lang. So, sa parts naman ng X-ray tube, okay, we have first, yung tube housing, yung parang pinaka-protection ng ating X-ray tube. Okay? So, pinoprotektahan yan si patient and syempre si operator from the radiation emanating in all directions. So, kapag ka, guys, yung X-ray ay di ba meron tayong primary beam? Now, yung mga X-ray na lalabas aside doon sa primary beam, so tinatawag natin yan na leakage radiation. And to prevent leakage radiation, so kailangan merong housing. Siyempre, kailangan may protection si patient and of course, the RATEC. So kasama na rin yan kasi magkakaroon din yan ng unnecessary exposure din sa ating cassettes. So kaya kailangan ng tube housing. Also, para ma-shape natin yung X-ray, kung halimbawa gusto mo mag 2-in-1, mag 2-in-1 sa isang cassette or sige kahit 4-in-1 man yan, so kailangan natin na i-collimate. Okay? So, dinidecrease or increase natin ng size ng X-ray field para yun nga, makuha natin yung gustong field of view lang. So, may mga automatic na collimators. So, tinatawag natin itong PBL. Okay? Positive beam limitation or automatic collimation. Ngayon, kapag ka ganun yung inyong system for collimators, so kung anong size ng cassette mo, for example, you have a 10 by 12. Ngayon, pag tapat na image receptor mo, so automatic mag-shape out yung field of view according do sa size ng iyong image receptor. Okay? Kung halimbawa 14 by 17 yan, so mag-a-adjust siya as it is. So that is the PBL or positive beam limitation. Again, automatic collimation. And syempre, tube stand. So tube stand naman, so syempre yun yung device na nagsusupport and permits the X-ray tube to be moved in different directions. So may mga positions yan. Pagka floor mounted, naka-ano yan, yung merong konting post, then doon naka-embed yung X-ray tube, parang nakahang siya. Meron din tayong floor to ceiling and floor to wall. So kapag ka ganun yung position, it is flexible kasi kaya mong, for example, may mga procedures na sobrang baba. Halimbawa, pedya, tapos kailangan na nakatayo. So, kapag ka ano siya, floor to ceiling, so kaya natin maibaba ng ayos. Or kung halimbawa, yung mga upright na positions for example, sa knee, di ba sobrang baba na yan. And kung halimbawang meron pa tayong access na mas mababa kaysa sa tabletop, so mas maganda. And ang pinaka nakakapag-provide na most flexibility ay yung ceiling mounted. Kasi from corner to corner ng inyong X-ray room, so pwede siyang i-move. And bagay yan kapag ka ang tabletop nyo ay nai-tilt. So pwede nating i-move din yung X-ray tube without hassle. So ito guys yung mga example ng X-ray tube system natin. Ito makikita nyo sa pinakaunang image with ito, yung may dalawang tao. So ito ay ceiling. Naka-embed siya sa ceiling. Ito naman yung floor to wait lang, pinag-message. Floor to yung naka-embed sa floor. And meron din tayo nung lastly ito,
yung sa C-arm. So kung mapapansin nyo, magkatapat yung ating sa itong ganitong design guys. So hindi na to image intensifier. Ito, I hope nakita niyo yung arrow. So flat panel detector na to. Okay? X-ray tube and the flat panel detector. So sa C-arm, mostly ginagamit to sa operating rooms. And pwede yang i-tilt, pwede yang i-rotate according do sa gustong shots ng doctor. So again, ito yung fluoroscopy. We also have several controls do sa ating X-ray tube. So longitudinal lock, mga locks lang naman siya. Longitudinal lock na nilalak niya yung tube into position along the length o yung kahabaan ng table. Then yung transverse lock, so yun naman yung nakaposition across the width ng table. Yun naman yung para nakafix siya do sa height mismo ng table. Then we have vertical lock. Yan naman ay, for example, sinat natin yung SID to 72 inches. So, kailangan nakafix siya na hindi mag-glide. And ang pinaka kailangan ng lock is yung kapag ka naka-tabletop. Kasi kapag ka nakahang si X-ray tube, syempre susunod yan sa flow ng gravity. So kung hindi mo ilalak yan, then isinat mo ng sa, let's say, 40 inches na SID. Kapag hindi yan nakalock, baka pag alis mo dun, bababa na po sa X-ray tube, baka bumagsak pa sa patient mo. So kaya kailangan siya ay nakalock. And lastly, meron ding several controls for collimation, yung mga knobs, para ma-adjust yung length at saka yung width. We also have yung detent lock. Okay, detent lock na ginagamit naman doon sa center ng baki. Okay, sa loob ng ating tabletop, meron doon na, okay, let's say parang drawer. So, yung pinaka-ilalim nun guys ay merong baki. So, yun yung merong grids para ma-reduce yung scatter. Now, yung lapad kasi nun ay kasing lapad mismo na sa X-ray tube. Kahit nagagamit tayo ng 14 by 17, especially kung naka-portrait yan, so kailangan guys na malaki yon. Kasi pagka naka-on yung inyong baki sa inyong operating console, gagalaw yun eh. Moving grid. This is a moving grid. Now, kung mag-move yan and hindi nakalak yung inyong cassettes, pwedeng tumalsik yan guys. So, kaya kailangan nakalak siya transversely. Then, meron din tayong tube angulation lock. For example, gusto mong kunan yung image ng 15 degrees. Kung halimbawa hindi yan nakalock, so ang mangyayari dyan, pwede siyang bumalik from the original position. So again, kailangan nakalock. Sa tube angulation, di ba meron tayong dalawa? Cephalad towards the head and caudad towards the feet. And as ma-appreciate niyan kapag ka nagdi-discuss na tungkol sa positioning. Also guys, sa angulation, hindi yan lang basta tayo mag-angulate si falat or caudad. May mga certain degrees tayo na kailangang sundin para maganda yung kuha natin or to ensure na yung ating target na anatomy ay makukuha. For example, kailangan mo ng halimbawa ay cervical spine. So kapag ka kasi nakaipi siya, so kailangan mo siyang i-angulate ng 15 degrees sa palad. Okay, para yung hindi mag-superimpose totally yung mandible, at the same time ay makuha natin yung interspace ng ating vertebra. So kaya kailangan ng tube angulation. Also, kapag nakafocus yung shots natin sa apices ng lung, so kailangan kasi na i-angulate mo yun, especially kung hindi kaya ni patient yung nakaliyad o yung tinatawag natin na lordotic position. So, kailangan din ng angulation.
And para malaman mo yung certain degrees, so habang tinitilt mo yung iyong X-ray tube, so merong parang meter na automatic na nag-a-adjust sa position na ginawa mo. So may certain number para alam mo na kung nasan degrees ka. Okay? So mahirap naman na nanghuhula tayo ng degrees, tapos kailangan specific. Okay? So kaya meron tayong tube angle indicator. Then here, yung ating X-ray table. So itong nakikita nyo ngayon ay simpleng tabletop lang. Pero may mga ano niyan, yung mga high-end na tabletop na pwedeng i-adjust or pwedeng mag-tilt siya mismo ng 90 degrees. Which is very ideal lalo na sa mga upright positions pero kailangan naka-fix yung position ni patient sa table. And also yung mga procedures na with contrast kasi si patient ay kailangan si patient mismo yung i-angulate and not the X-ray tube. And kung mapapansin nyo guys, wala yung mga foams kasi pwede na humarang yan doon sa ating part of interest kung halimbawa may mga nakalagay dyan. So it is really not designed for comfort. And yung ganitong tabletop, they are made up of carbon fiber para hindi siya mag-interact doon sa ating X-ray. Hindi niya pwedeng i-absorb. So kailangan lang na dumaan yung X-ray tube para freely siya makapunta sa ating image receptor. So again, carbon fiber, yung material ng ating X-ray table. Again, yung table natin must be uniformly radiolucent. So kapag ka radiolucent, ibig sabihin, it allows the X-rays to easily pass through. And also, kailangan na madaling punasan kasi syempre may mga procedures tayong hindi na maiiwasan na bloody si patient or kung halimbawa after doing a barium enema na procedure na merong contrast, so talagang kakalat yan doon sa ating table. So kaya kailangan madali siyang punasan. And syempre, dapat siya ay hindi madaling matuklap. Baka naman after mo maglinis ng dugo, kasama na yung pintura. So, hindi yun dapat. Tapos guys, may mga tables na stationary tulad nito. So, ibig sabihin, hindi siya natitilt. So, ano mo lang yan, taas baba or i-slide pa kaliwa o pa kanan, pataas o pababa. Okay. So, stationary na mga X-ray table. And yung table, kailangan siya ay may space para sa tray o yung bucket tray. Ito yung sinasabi kong kailangan may lock. Kasi pag nilagay mo yung kaset dyan, ito kasi ay moving grid. So, pagka gumanon-ganon yung mismong bucket, so pwede na tumalsik yung kaset mo kapag hindi nakalock. So, this is a bucket tray, dito drawer. Tinanong ko lang para may analogy. Okay? Bucket tray. And ito ay grid, moving grid. Then dito yung image receptor. So itong nasa una, ito nasa taas. So ano siya, film. Then meron tayong cassette. For computed radiography, so cassette din, pero instead na film na nasa loob, we have imaging plates. So kapag naggagawa tayo ng isang procedure, kung halimbawang, for example, dito sa image na naandito sa kanan, meron kasing mga, for example, extremities. So may mga extremities, lalo na sa mga foreigner na long-legged, long leg, na it is really impossible na mapagkasya mo siya doon sa length na 17. So kaya kailangan i-diagonal position mo siya. And meron ding procedures na lengthwise. So pag nakatayo, yung cassette. Or kung crosswise, so ganyan. For example, pupunan mo is forearm, then 2-in-1 ang gagawin mo. So it is ideal na kunan mo siya in a lengthwise position.
So, kailangan mo ma-maximize yung kahabaan ng cassette. Sa crosswise naman, for example, kukuha ka ng x-ray ng foot or x-ray ng hand. So, kailangan na ma-maximize mo yung kalapada naman ng cassette. So, mas maganda na kunan mo siya in a crosswise position. Next, we have grid. So, ang purpose ng grid ay, again, to absorb the scatter radiation. Kasi si scatter, it causes fog and it degrades the visibility ng image detail. So, si grid, pwede siyang naka-install dun sa tray, tulad ng pinakita ko sa inyo kanina sa tabletop. And ito guys, yung strips niya ay LED. Okay, para ma-absorb niya yung scatter. So some grids, meron siyang mechanism that automatically moves during exposure. Or yung reciprocating grid or yung moving grid na sinasabi ko. So others, they use a stationary grid. Ibig sabihin na stationary, hindi gumagalaw. And makikita nyo ito sa vertical cassette holder o yung nakatayong lagayan ng cassette. So may grid yun sa loob and it is stationary. So sa tables, they can be fixed or tilting. Yung sinabi ko kanina na pwedeng tagilid or itayo. So pagka stationary siya, they do not permit tilting of patient's head or feet. So itong tilting tables, ginagamit yan for fluoroscopic examinations or procedures with contrast. When do sa table height naman, usually is 30 inches to 40 inches from the floor. So, itaas pa. And pinaka-maximum niyan, I think, hanggang 40 lang talaga. So, some tables are fixed or yung hindi rin na-adjust yung height. Pero yung, alam ko, kahit yung mga older systems na, kasi pwedeng i-move na pataas, i-adjust yung height. Kung halimbawa na hindi mai-adjust yung height, or sige, wala tayong choice, naka-fix siya. So, pwede ang galawin mo ay yung height ng table. Yung height ng X-ray tube. Para sa yung ideal na SID gusto mo. So, sa mga tabletops na movable, motor-driven yan. And minsan, pagpatay yung X-ray machine, so hindi na rin siya nagalaw. Kasi nga, motor-driven, so kailangan ng electricity. Meron din tayo yung floating tops. Floating tops naman yung sinasabi kong pwedeng i-move yung ibabaw. Pakanan, pakaliwa, papuntang ulo, o papuntang paa. So, mga floating tops naman yan. And meron ding apakan yan. Hindi yan tops na tinataas baba. So, hassle naman. Ano yun? Pwede siyang i-control by foot. So, wala pa ako na-encounter, pero meron din. Meron din mga ganong designs. Yung sa facility namin kasi, mga Jurassic yun. So, kahit na Jurassic sila, motor-driven na din. Buti na lang. And also, yung mga movable tables, they are advantage in moving and positioning large patients. Okay? For example, yung patient mo mga nasa 100 kilos or more. So, paano mo i-move yan? Tapos ikaw asthenic. Hindi naman asthenic. Hyposthenic. Ang hirap naman na yung patient ihihilahin mo. Paano kung yun ay stroke patient? Hindi niya kayang mag-slide mag-isa. So, it is really advantageous na namumove kahit yung ibabaw man lang ng X-ray table. So, meron din tayong footboards. They are an accessory. Lalo na kung halimbawa yung patient ay ititilt mo into 90 degrees doon sa mga tabletop na natitilt. So, kailangan ng footboards. Kung hindi mo nailagay ang footboards, then initial mo ang patient. So, may mga mataas yung instances na dumaus-us yan and goodbye license, maihulog mo yung patient mo. So, also, kapag merong footboards, hindi lang basta nakasalpak yan. So, kailangan nakalock
Kasi ikikerry niya yung weight ng patient habang tinitilt mo yung table. Okay? So, again, cautious should be exercised to assure that footboard is attached correctly. Okay? Baka naman nakakabit nga, hindi naman nakalock. So, maihulog mo yung patient. Again, katakot-takot na ano yan, lawsuit. Next ay wall-mounted na vacuum system and cassette holders. O, ito yung vertical cassette holder. Okay? It allows for standing radiographs. So, ang cassette holder, so adjustable yan. And meron din yung doon sa loob ng mga locks. For example, tingnan nyo naman yung vertical cassette holder natin. So, ang ano niyan is 17 by 17 yung lapad niyan. So, kung halimbawa may cassette ka na 10 by 12, kung hindi yan adjustable, so mahuhulog yung iyong 10 by 12. So, kaya kailangan na may folder. Also, doon sa wall-mounted backy, so yan yung kailangan na meron yung grid sa loob. Para naman hindi na, meron kasing grids na ano mo lang, yung ikaw mismo yung mag-a-attach. Pero yung ganitong mga designs guys, don't worry, may naka-embed na yan na grid sa loob. Though sa digital radiography, kasi flat panel detector lang siya mismo, so hindi siya gumagamit, wala siyang bucket tray. Puntahan naman natin yung uh, generator or yung control panel. Okay, so generator or control panel. So ito yung lugar kung saan tayo nag-a-adjust ng technical factors. So dito makikita nyo may mga several knobs or kung hindi man knobs ay buttons. Okay, meron tayong for KVP. Sa KVP selector, pwede na meron pang dalawang knobs para sa kanya. Yung major KVP at saka minor KVP. Ang major KVP, yung mga knobs niyan, pag minove mo ng minove, ang add or ang minus niyan ay 10. Plus 10, plus 10 or minus. So, depende sa pag-ano mo ng knobs. Pag minor KVP, it could be 5 by 5 ang adjustments niya or by 2 lang. Halimbawa ay gusto mo ng 12 KVP, so yung magdadagdag ka na 12 kbp, so isang ikot mo ng knob para sa tens, and mag-iisa ka pa uling knob for minor na 2 para, di ba, may 12 kbp ka pang maidagdag. So, ganun siya. And also, for MA selector, so yan, para naman sa MA, then meron tayong exposure time selector naman, para naman yan sa MAS. Okay? Para magkaroon ka ng MAS, so adjust mo yung MA, adjust mo rin yung exposure time. And for MAS, regardless na ma-adjust mo yung MA or yung exposure time, so as long as, halimbawa, meron kang 20 MAS, so pwede na mababa yung exposure time mo, then mataas yung MA, or magkabaliktad. So, depende sa computation mo. And sa MAS, di ba, pinag-multiply lang naman natin silang dalawa. Now, kung halimbawa yung patient is in pain or uncooperative, like the pediatric patients, so mas maganda na ang exposure time nyo mababa lang. Pwede nyo i-point to yan. Then, bawi na lang kayo sa MA para hindi mahilaw yung kuha nyo. Also, meron ding knobs kung halimbawa i-activate nyo yung Baki. Yung sa Baki kasi, like dun sa tabletop, kung hindi mo i-on yung kanyang setting, so hindi yun gagalaw. Kung halimbawa sa upright, so pwede ding i-activate para mag-move. Pero most of the time, ang moving kasi na under siya sa tabletop. Then, syempre, meron tayong on and off switch. Hindi naman yan buhay dapat 24/7. So, it must be turned on and off
para makapahinga yung ating X-ray tube. Also, exposure switch. So sa exposure switch, so kailangan na meron tayong for rotor and for exposure mismo. So kailangan i-rotor natin siya. Pwedeng separate buttons for rotor and separate button for exposure or yung tinatawag nating dead man switch. Ang dead man switch, so nasa kamay na mismo yung buttons. So yung unang press is for rotor. Yung habang nag-accumulate pa lang siya ng X-rays or ng electrons, sorry. Nag-accumulate pa lang ng electrons. Then after na ready na siya, so iha-hard press mo siya para naman sa mismong exposure na. So let's go back to the KVP selector. So siya yung nagsiselect ng kilovoltage na kailangan sa X-ray tube to produce X-ray. Ang diagnostic range niya is adjustable down to 45 kVp and maximum na 150 kVp. For this, kailangan na kailangang i-measure nyo yung thickness ng patient para tama ang inyong kVp. So sabi kay Busyong, naka-penguin pa yan ayon sa aking pagkakaalam, kailangan na i-measure nyo yung thickness ng patient. Pero, pwede mong dagdagan ng konti yan or taasan mo ng konti just to compensate doon sa kung gusto mo na mababa yung radiation dose. Since for radiation dose, ang nakaka-apekto is yung MES. So kung kasi it could add density, lalo na kung sa screen film system yan. So it is better to adjust the KBP to 15. Diba? Adjusting the KBP to 15% is equivalent to doubling the MES, diba? For screen film. Sa CRDR kasi, in-adjust natin yung KBP again para sa penetration. Pero kung usapang density, di ba, fix naman si MA. Pero, syempre may mga instances, lalo na sa mga thick patients, na kailangan nating dagdagan ng MA para hindi maging grainy ang kuha mo. Kasi kung sobrang taas pa rin ang KBP mo, yung higher than necessary, then hindi ka magko-compensate sa MA. So, pwedeng maging grainy yon. Then we have major or minor na increments. For example, for major KBP, like yung sinabi ko kanina. Pwedeng 1 KB, pwedeng 2 or by 5 yung increments. So it depends doon sa mapapurchase nyo. So KBP, they controls the penetrating power of the X-ray beam. Okay? So para ma-accelerate. And also kung gaano ka lalim yung kanyang penetration. Now, kung meron kayong soft tissue technique, for example, gusto nyo ay makita yung cartilage na nose, or halimbawa yung soft tissues ng extremities, so para makuha mo yung ganun soft tissue technique, mas maganda guys na ang interaction ng X-ray ay mabagal para mag-undergo siya ng tinatawag natin na photoelectric effect. So paano magagawa yun? So kailangan mababa yung TBP, then mataas yung MES. Ibig sabihin, mabagal ang takbo ng X-ray and madami sila para mag-interact siya dun sa tissues mismo and mapunta dun sa ating image receptor. So that's the soft tissue technique. So again, it controls the energy ng beam. And kung halimbawa na sa screen film system, so it could affect density. Okay? They could darken or brighten the image itself. Diba? Yung ating 15% na kay BP rule. Diba? It is equivalent to doubling the MAS or doubling the density. And also, si KBP, kung halimbawa naman na sa CR, hindi na actually siya nakaka-apekto sa density, sa contrast, pero kailangan pa rin siya for penetration. Okay?
Then we also have the MA selector. Okay, yung para sa MA naman. Okay, milliamperage. And syempre, siya yung nagko-control ng tube current. Okay, siya yung ano kay cathode. Siya yung nag-hit ng filament and nagbo-boils ng electrons to undergo thermionic emission. And also, siya yung responsible or siya yung bahala dun sa kung gaano karaming electrons yung magpo-flow from the cathode to the anode. Okay, so tube current. Okay, controls the amount of X-ray produced, the amount of exposure na madi-deliver kay patient. So kaya pag mataas ang MES mo, so ibig sabihin mataas yung dose na marireceive niya. And also, control the density or yung darkness. And kung halimbawa konti naman yung ibibigay mo, so pwedeng brightness of the image. Again, sa screen film system. So, depende sa inyong sa capability ng inyong X-ray tube. So, depende sa specs, parang phone lang. So, ang range siya ay pwedeng down to 25 mA to 1,200 mA. So, yung mga heavy duty na mga X-ray tube na ginagamit sa fluoro, so they could give you 1,200 mA. Then here, we have exposure time selector. So, kailangan na parehas mong tinitimpla yung dalawang yan to give you the MES that you needed. So, exposure time selector, so syempre kung gaano katagal yung pagbuga ng X-ray. Okay, yung pag-travel so pagtagal, so pagdami ng density kasi equivalent siya sa MES, di ba? Yung sa dami. Okay? Pwedeng from milliseconds to 6 seconds. So, in the future, ma-encounter niyo sa positioning, meron tayong tinatawag na mga techniques na kailangang gumagalaw. Di ba ang rule is pagka mag-x-ray, dapat hindi nagalaw. Pero, kung ayaw mo siya na humarang doon sa iyong part of interest, for example, gusto mong kumuha ng cervical spine, but your problem is nakaharang yung mandible. Now, kung gusto mo na matanggal yung shadow ng mandible, so kailangan nagalaw siya. So, meron tayong tinatawag na wagging jaw technique na ginagalaw mo yung mandible mo up and down. Kino-close mo yung mouth mo ng close open. Pero, while also doing that, so kailangan natin tulungan si patient, taasan mo ang exposure time or bagalan mo. Okay? Para mag-blur. Di ba sa photos, pwedeng mag-blur ang isang image kapag mahaba ang exposure time. So, same with the X-ray. Okay? So, wagging jaw technique. So, ang mangyayari doon, kapag gumagalaw yung mandible, magbo-blur yon. So, ang mangyayari, makikita mo yung entire anatomy ng cervical spine. So, that's the technique. And kung halimbawa gusto mong mabibilis naman, like yung nagwawalang pedia patients, so hindi mo naman pwedeng utusan niya na huwag gumalaw. Lalo kasi sisigawan ng mga batang yan. So, anong gagawin natin? Tayo mag-a-adjust and we have to compensate by lowering the exposure time naman. Okay? Again, exposure time, so kinokontrol niya yung time ng electron flow from cathode to anode. Okay, ito yung tinutukoy ko kanina sa MAS. Kasi di ba siya ay product ng MA and exposure time. Ngayon, yung quantity niya, as long as pagka pinag-multiply mo is same do sa iyong expected, like this one, 100 MA at saka 120, 1 over 20 second. So kapag ganyan ng MA, so kailangan mo isolve muna yung fraction. Wait lang, kuha tayong calculus. 1 divided by 20. 5.005. Now, kung multiply mo sa 100, meron ka 5 MAS. Kung halimbawa naman na meron kang 500 MA, di ba, i-multiply mo lang sa 0.01. So, 5 MA, ano pa din, 5 MAS. Diba? So, pwede mo i-adjust sa exposure time as long as you will also adjust the MA na kailangan mo
para hindi ka ma-underexpose. Next is a table back key versus the upright back key switch. So, merong ano yan available. Tulad ng sabi ko kanina, naka-embed doon sa ating tabletop and doon sa ating vertical cassette holder. So, i-activate mo lang yan para i-on mo siya para gumalaw siya or mag-function. Mas marami kasing ma-absorb na radiation kung halimbawa siya ay gumagalaw. So yan, other controls. Yan, sabi ko na pala to kanina. As for the other controls, meron tayong automatic exposure control. So automatically, ito terminate niya exposure kapag yung predetermined amount of exposure ay na-reach niya. For example, meron kang pelvic x-ray. Ngayon, magbibigay tayo, for example, sa ating settings, meron tayong pipindutin. So, I want pelvic x-ray. So, sa inyong, sa monitor nyo o doon sa inyong maalinman, kung operating console yan, na meron ng mga naka-display na anatomy. So, yun ay may pre-programmed na, yung technical factors. Or, si x-ray tube mismo, so, matuterminate yung exposure once na ma-reach na or ma-sense na nung for example, nung inyong cassette or ng inyong flat panel detector yung radiation, pagka naano niya sapat na, yung natanggap niya ng radiation, so matuterminate na yon. Okay? So, for that, hindi MAS ang inaano niya, kinokontrol. Ang kinokontrol niya is yung exposure time lang. Okay? Pwede din na pwede mo ding i-manually select the KBP kung, for example, may mga instances kasi na pwedeng ma-overexpose ni machine yung patient. So, bilang konsensya and you are excising ALARA, so pwede mo i-manually adjust yung KBP. And pwede ring MA. So, it depends. And also, sa vertical cassette holder, may mga drawing yan na squares. So, tatlo lang naman yung squares na yan. Nasa left and right and dun sa center. Now, pagka kukuha tayo ng isang exposure, so may mga ina-activate tayo diyan. For extremities, kung sa tingin mo ang kailangang area na mapwestuhan niya is yung sa left or sa right, so yun lang ang pipindutin mo. And for chest x-ray, kasi nasa gitna siya ng flat panel detector, so kailangan na ang i-activate mo ay yung center or all of those cells. So, ito yung exposure control. And yung parang pinaka-sensor niya, yung magsasabi sa X-ray tube natin na tama na yung exposure. So, naka-embed yun doon sa ating image receptor. So, merong ionization chamber na nakakonect. Next is radiographic or fluoroscopic equipment. Okay? So, si radiographic equipment, so nagpo-produce niya ng isang static image or yung mismong pagkaka-picture niya as it is. But sa fluoroscopic equipment, so pwedeng, meron kasing yung tinatawag na pag sinabi ng doctor na spot lang tayo, spot, spot. Pag spot, ibig sabihin mga static images lang yan. And pwede din na, for example, contrast procedure, hinahabol natin yung flow ng contrast. So pwede na sa fluoro, magbigay siya ng live na images mismo, live na moving x-rays. So that's the fluoro. Okay, sa fluoroscopic equipment, so meron siyang image intensifier. Okay? Ang image intensifier, ang purpose niya is to iset the image brightly. Okay? Mag-provide ng image na
as visible as possible. At the same time, siya na rin yung pinaka-image receptor. Okay? Siya yung magtatanggap ng X-ray. So, meron yung parts and i-discuss ko yan sa mga later chapters ng ating discussion. Okay? May mga ano yan, several components dyan. Kaya nai-intensify niya yung isang image. Next, we also have the spot film device. Okay? So yun yung sinasabi ko kanina na yung mga ano lang, mga static images. Then we have digital fluoroscopy. So actually digital din naman yung fluoro, yung traditional fluoro, but sa digital fluoroscopy kasi ang pinag-uusapan natin ay yung image receptor mismo. And instead na intensifying screen ang tawag sa kanya, ito guys, itong may arrow na to, mawawala na yan. Okay? Isa siyang parang flat panel detector lang, yung katulad no sa CRD. Okay? So, kasatlas na yan. Next, we have mobile radiographic. Ang mobile radiographic, ibig sabihin ay yung portable x-ray o yung x-ray na pwede mong bitbitin at itulak papunta sa ibang room. So, portable yun. So, yan ay ginagamit for, halimbawa, si patient ay hindi pwedeng ilabas ng room, then papuntang x-ray, sa x-ray niyo mismo, x-ray depth. So, hindi pwede. Kailangan i-portable siya. So, alin ba yung mga bedside patients? Siyempre, yung maraming nakakabit or yung mga patient na naando sa ICU. So, hindi naman pwedeng ilabas yan. Or halimbawa, yung mga immunocompromised patient. So, hindi mo pwedeng ililabas yan basta. And siyempre, sa surgical suit, for example, as operating room, hindi mo naman pwede na from time to time may hihilahin mo si patient and ita-transfer. So, anong dapat gawin? Tayo yung mag-adjust. Also, sa emergency department, so meron most of the time na naka-standby na doon na portable x-ray. So, sa mobile equipment na yan, so mas compact lang siya compared doon sa x-ray system na nakikita nyo sa exposure room. So, dito kasi, nakakabit na yung X-ray tube doon sa buong portable. Then, meron ding mga buttons for nando na rin yung operating console. And sa loob nun ay yung mga internal components for yun nga, yung sa like the generator. So sa fluoro guys, ano din yan, portable, like this one. Pagka-portable na fluoro, tinatawag nating C-arm. Then, meron din tayong fluoro, yung naka-fix sa inyong X-ray depth. So, yung most of the time, yan yung merong tabletop na nai-tilt and ang X-ray tube ay ceiling type o naka-embed siya sa ceiling. Okay? So, yun yung, ano naman, yung, yung, ano to? Yung fixed na fluoro.